Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganon din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Posible ba na dalin mo ang anak ko, Sinta? Mababa at banayad ang boses ni Alessandro, ngunit sa ilalim ng kalambingang yon, nakatunog si Arya ng babala, isang nagbabadyang bagyo. Sa sarili mong mga salita, asawa ko, utos niya habang may malamig ng ngisi sa kanyang mga labi at ang tono'y umaapaw sa banta. Hindi, nagawang mautal ni Arya ang mga salita. Nanginginig ang kanyang boses sa takot. Tiniis ni Arya ang 3 taon ng pang-aabuso sa kanyang walang pag-ibig na kasal kay Alessandro Valentino, isang malupit na hari ng mafia na walang ibang tingin sa kanya kundi isang gold digger. Nang malaman niyang buntis siya, tumanggi ang kanyang asawa na maniwalang sa kanya ito. Sa manipulasyon ng tusong madrasa nito, inakasahan niya si Arya ng pagtataksil habang siya na may nakikipagrelasyon sa maraming babae noong kasal pa sila. Nang tangkaing patayan ni Alessandro siya at ang kanilang anak, tumakas si Arya. Pagkalipas ng 5 taon, namumuhay sa ilalim ng bagong pagkakakilanlan at mag-isang pinalalaki ang kanyang mga matatalinong kambal. Naging isa na siyang tanyag na interior designer na hinahanap-hanap ng mga mayayaman at sikat. Ngunit nagbalik ang kanyang nakakatakot na nakaraan nang muling magpakita ang kanyang malupit na asawa na nagmamakaawang bumalik siya rito. Sa pagkakataong to, hindi na si Arya ang mahinang biktima. Isa na siyang kumpiyansadong babae na may mga manliligaw sa buong mundo. Bakit pa niya babalikan ang isang asawa na hindi kailanman nagmahal sa kanya ng tunay? Ang gabi ay kasing dilim ng impyerno at ang ulan sa labas ng mansyon ng mga Valentino ay tila ba walang balak tumigil. Ngunit sa loob ng marangyang silid, mas malamig pa sa yelo ang atmosfera. Nanginginig si Arya habang nakasandal sa pader. Ang kanyang 2 kamay nakahawak sa kanyang tiyan. Isang natural na kilos ng isang ina na nagpoprotekta sa kanyang di pa sinisilang na sanggol. Sa harap niya nakatayo ang kanyang asawa, si Alessandro Valentino, isang malupit na hari ng mafia, makapangyarihan at walang awang pumatay. "Is it possible for you to carry my child, sweetheart?" Mababa at banayad ang boses ni Alessandro, ngunit sa ilalim ng kalambingang yon, nakatunog si Arya ng babala. Ito ang kalma, bagong isang nagbabadyang bagyo. "In your words, wife?" utos ni Alessandro. May malamig at mapang-uyam na ngisi sa kanyang mga labi, at ang bawat salitang lumalabas sa kanya ay umaapaw sa banta. Inihagis niya sa kama isang piraso ng papel, isang peking DNA test result na itinanim ng kanyang tusong madrasta na si Victoria. Hindi totoo yan, Alessandro." Nagawang mautal ni Arya ang mga salita. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot at sakit. "Ibig kong sabihin sa iyo ang batang to. Hindi ako nagtaksil sa iyo, pakiusap naman, maniwala ka." Isang malakas sa tawa ang pakawalang boses ni Alessandro. Isang tawa na walang bahid ng saya. Lumapit siya kay Arya. Hinawakan ng marahas ang panga ng babae at pinilit tong patingasin sa kanya. 3 taon, Arya. 3 taon kitang binihisan. Binigyan ng karangyaan kahit alam ko na pinakasalan mo lang ako para sa pera. At ngayon ipapasa mo sa akin ang anak ng ibang lalaki? Puot ang nagniningning sa mga mata ni Alessandro. Sa likod ng kanyang galit ay ang mga lason at maling akusasyon na gabi-gabing binubulong sa kanya ng kanyang madrasta at ng dati niyang kasintahan na si Bianca. Habang siya'y malayang nakikipagrelasyon sa ibang babae, kinulong niya si Arya sa isang loveless na kasal. "Hindi ko magagawa yon. Mahal kita, Alessandro." Umiiyak na pagsisisi ni Arya. "Huwag mong madungisan ang salitang pag-ibig, Arya." Bulong ni Alessandro, sabay bitaw sa panga nito nang may pandidiri. Lumingon siya sa kanyang tauhan na nakatayo sa may pinto at malamig na nagutos. "Dalhin siya sa klinika ng pamilya. Siguraduhin ninyong ang batang yan ay hindi na makikita ang liwanag ng araw." Nanlamig ang buong katawan ni Arya. Kakantahin ang kamatayan ng buhay ng kanyang anak. Nang hawakan siya na 2 dambuhalang tauhan ni Alessandro, isang hindi may paliwanag na lakas ang sumabi sa kanya.
Ang takot na palitan ng determinasyon ng isang ina. Sa ibabaw ng kalapit na lamesa, nakita ni Arya ang isang matalas na gunting na panggupit ng tela. Sa isang mabilis na iglap, bago pa siya mahila ng mga bodyguard, hinablot niya ang gunting at buong lakas. Sinaksak to sa braso ni Alessandro. Napaatras si Alessandro, hawak ang dumudugong braso. Gulat na gulat sa biglaang paglaban ng asawa na akala niya ay mahina. Habang nagkakagulo ang mga tauhan, mabilis tumakbo si Arya palabas ng silid. Binagtas niya mahabang pasilyo ng mansyon, pababa ng hagdan hanggang sa makalabas siya sa malawak na tarangkahan sa gitna ng unos. Walang sape ng kanyang mga paa, basang-basa ng ulan at tanging ang liwanag ng kidlat ang nagpapakita sa kanyang dinaraanan. Habang tumatakbo palayo sa impyernong buhay kasama si Alessandro, humawak muli si Arya sa kanyang tiyan. Ang kanyang mga luha humalo sa patak ng ulan. Lalaban ako. Bulong niya sa kanyang sarili sa gitna ng madilim na gabi. Mamatay na akong mamatay, ngunit hindi ko hahayaan na saktan ka ng iyong ama. Lalayo tayo at hindi na muling babalik. At doon, sa ilalim ng umiiyak na kalangitan, nagsimula ang pagtakas ng isang legal na asawa. Isang pagtakas na paglipas ng 5 taon ay magpapabago sa tadhana nilang lahat. 5 taon ang mabilis na lumipas, malayo sa Marangya, ngunit madugong mundo ng pamilyang Valentino sa Italia. Isang tahimik at payak na buhay ang tinayo ni Arya sa isang mataong lungsod sa ibang bansa. Ngunit ang kapayapaang tinatamasa niya ngayon ay hindi naging madali. Bawat sulok nito, dinilig ng kanyang dugo, pawis at mga luha. Naalala pa ni Arya ang unang taon ng kanyang pagtakas. Wala siyang pera, walang dokumento, at laging lumilingon sa kanyang likuran sa takot na baka sa isang iglap, makita niya ang mga tauhan ni Alessandro. Sa kabutihang palad, sa gitna ng kanyang pinakamadilim na sandali, natagpuan siya ni Ethan, isang matapat na Pilipinong doktor na nagtatrabaho sa isang pampublikong ospital doon. Si Ethan ang nagligtas sa kanya. Si Ethan na nag-alaga sa kanya nang siya'y magkasakit dahil sa labis na stress habang nagdadalang tao. At sa isang malamig na gabi sa loob ng delivery room, habang walang ibang hawak na kamay, si Arya kundi ang kay Ethan, sinilang niya ang kanyang mga pangarap. Ang kambal na sina Liam at Liana. Upang tuluyang mabura ang kanyang nakaraan, tinapon ni Arya ang kanyang lumang pangalan. Sa tulong ng mga koneksyon ni Ethan, nakakuha siya ng bagong pagkakakilanlan. Siya na ngayon si Amara Reyes. Mama, tingnan mo si Liam mo. Sinaway na naman niyang command prompt sa laptop mo. Ang malambing at nagrereklamong boses ng 5 taong gulang na si Liana ang nagbabalik kay Arya sa realidad. Nakaupo siya sa sala ng kanilang modernong apartment. Si Liana, na may hawak na maliit na sketchbook, ay may malalaki at mapupungay na mata. Mga matang labis na nagpapakaba kay Arya dahil tuwing titingnan niya ang anak na babae, nakikita niya ang mata ng lalaking muntik ng dumanak ng dugo sa kanyang buhay. I didn't break it, Liana. I just optimized Mama's rendering software so interior designs will load faster. Seryosong sagot ng kakambal nitong si Liam habang mabilis na nagtatype sa keyboard. Sa edad na 5, napapakita na si Liam ng pambihirang talino sa teknolohiya at computer coding, habang si Liana naman may natural na talento sa sining at kulay. Silang tinatawag ng mga guro sa paaralan na The Brilliant Twins. Silang buhay ni Arya. Lumapit si Arya sa 2 anak, hinaplos ang kanilang mga buhok. Liam, anak, huwag mo masyadong pakialaman ang trabaho ni Mama ha? At ikaw naman, Liana, napakaganda ng ginuhit mong kastilyo. Para sa yan, Mama. Balang araw, kukuha kita ng totoong kastilyo para di ka na napapagod sa pagtatrabaho. Nakangiting sabi ni Liana na ikinatunaw ng puso ng ina. Sa nakalipas na 5 taon, hindi lang simpleng ina si Arya. Ginamit niya ang kanyang natatagong galing sa sining at arkitektura. Sa ilalim ng pangalang Amara Reyes, nag-aral siya gabi-gabi habang natutulog ang mga bata. Ang kanyang mga disenyo para sa mga kabahayan at opisina unti-unting nakilala dahil sa kakaibang timpla ng karangyaan at kaginhawaan. Ngayon, kilala na siya bilang isa sa pinakasikat na international interior designer na pinag-aagawan ng mga elitistang kliyente sa buong mundo. Bumukas ang pinto ng apartment at pumasok si Ethan.
May dalang mga pasalubong na pagkain at isang malaking bouquet ng mga sariwang rosas. Sa nakalipas na 5 taon, nanatiling tapat na maniligaw si Ethan. Hindi niya kailanman pinilit si Arya. Handa siyang maghintay hanggang sa tuluyang maghilom ang puso nito. Tito Ethan! Sabay na takbo ng mga kambal para yakapin ang lalaki. Hey, buddies! May dala akong paborito ninyong cake, bati ni Ethan, bago tumingin kay Arya nang may malalim na paghanga. Lumapit siya, iniabot ang mga bulaklak. Para sa pinakamagandang designer sa buong mundo. Siya nga pala, Amara, may magandang balita ako. Ano yon, Ethan? Tanong ni Arya habang inilalagay ang mga bulaklak sa vase. Ang Valentino Grand Hotel Group sa Pilipinas. Naghahanap sila ng lead interior designer para sa kanilang pinakamalaking proyekto, ang rebranding ng kanilang main luxury hotel, at ikaw ang unang nasa listahan nila. Malaki ang offer, Amara. Pwede nitong dalhin ang career mo sa pinakamataas na antas. Napatigil si Arya. Narinig niya ang salitang Valentino. Kabog sa dibdib ang unang naramdaman niya, ngunit agad niyang pinalakas ang kanyang loob. 5 taon nang nakakalipas. Sa isip ni Arya sa sarili. Nasa Italia si Alessandro at ako. Hindi na akong mahinang si Arya na umiiyak sa ulan. Ako na si Amara Reyes. Kaya kong harapin ang kahit anong bagyo ngayon. Tumingin si Arya kay Ethan at matatag na ngumiti. Tanggapin natin ang proyekto, Ethan. Panahon na para bumalik. Ang Manila Luxury Ballroom ay napupuno ng ingay ng mga mamahaling baso, marahang tugtog ng biolin at bulungan ng matataas sa lipunan. Gabi yon ng Grand Gala para sa rebranding ng pinakamalaking hotel sa bansa. Ang lahat ay naroon, mga politiko, mga sikat na artista at ang mga pinakamayamang negosyante sa Asia. Ngunit ang tunay na inaabangan ng lahat ang pagdating ng tanyag na interior designer na si Amara Reyes. Bumukas sa malaking pinto ng ballroom. Tila huminto ang mundo nang maglakad papasok si Arya, na kilala ngayon ng lahat bilang Amara. Kasabay niya si Dr. Ethan na mukhang napakagwapo sa kanyang itim na tuxedo. Napakaganda ni Arya. Isang mamahaling esmeraldang gown ang suot niya na lalong nagpalitaw sa kanyang maputing balat at hubog ng katawan. Ang kanyang buhok nakaabdo na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at mamahaling hiyas. Wala nang takot sa kanyang mga mata. Ang bawat hakbang niya puno ng dignidad, kumpiyansa at kapangyarihan. Siya ang reyna ng gabing yon. Napakaganda niya, hindi ba? Bulong ng isang mayamang ginang sa kanyang tabi. Siya ang nagdisenyo ng mga penthouse sa Paris at New York. Habang nakikipag-usap si Arya sa mga kliyente nang may matatamis ng ngiti at matalinong pananalita, biglang umihip ang isang malamig na hangin sa kanyang sistema. Isang pamilyar na bigat sa paligid ang naramdaman niya. Isang aura na hindi niya malilimutan kahit dumaan pa ang 1 taon. Natahimik ang buong bulwagan nang pumasok ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit. Sa gitna nila naglalakad ang isang lalaking may pambihirang tindig at nakakatakot na otoridad. Si Alessandro Valentino. Mas naging mukhang mapanganib si Alessandro pagkalipas ng 5 taon. Ang kanyang mukha ay tila sining na nililok mula sa yelo at ang kanyang madidilim na mata ay malamig na sumusuri sa paligid. Siya ang may-ari ng hotel, ang mafia king na kinatatakutan ng lahat. Gumalaw ang paningin ni Alessandro sa paligid ng ballroom, tila nababato sa okasyon hanggang sa huminto ang kanyang mga mata sa entablado kung saan nakatayo si Arya. Sa isang saglit naniga si Alessandro. Ang baso ng mamahaling alak na hawak niya ay muntik ng mabitawan. Lalong lumaki ang kanyang mga mata at ang kanyang puso na matagal ng bato biglang naramdaman ng isang matinding saksak ng gulat at sakit. Arya, ang sigaw ng kanyang isip. Ang asawang akala niya ay pinatay ng kanyang sariling mga kamay at ng malupit na gabi 5 taon nang nakakaraan. Ang asawang gabi-gabi niyang napapanaginipan habang nalulunod siya sa pagsisisi ay nakatayo sa harap niya ngayon. Ngunit hindi ito ang Arya na natatandaan niya. Ang Arya na iniwan niya payat, laging umiiyak at nakayoko sa takot. Ang babaeng nasa harap niya ngayon ay maningning, pinaliligiran ng mga makapangyarihang tao at may hawak na baso ng champagne habang tumatawa. Di napansin ni Alessandro na humahakbang na pala siya pasulong. Ang kanyang mga tauhan ay nagulat sa biglaang pagbabago ng kilos ng kanilang amo.
Ang bawat hakbang ni Alessandro patungo sa direksyon ni Arya, puno ng nag-aalab na emosyon. Halo ng gulat, hindi ka panipaniwalang pag-asa at isang nagbabadyang unos ng selos nang makita niyang hinawakan ni Ethan ang bewang ng babae. Naramdaman ni Arya ang paparating na panganib. Dahan-dahan siyang lumingon. Nagtagpo ang kanilang mga mata sa gitna ng mataong ballroom. Ang malamig at nagtatanong na mga mata ng Mafia King laban sa matatag, matatala sa tulang takot na mga mata ng Reyna ng interior design. Ang muling paghaharap na iniwasan ni Arya sa loob ng 5 taon ay narito na. Ngunit sa pagkakataong to, hindi na siyang biktima na madaling tapakan. Hindi inalis ni Alessandro ang kanyang paningin kay Arya habang naglalakad siya papalapit dito. Ang bawat hakbang ng Mafia King tila may kasamang bigat na nagpatahimik sa mga taong nadaraanan niya. Ang mga tao sa ballroom dahan-dahang umawi, nagbibigay daan sa makapangyarihang may-ari ng hotel. Naramdaman ni Arya ang panginginig ng kanyang mga kamay, ngunit mariin niyang hinawakan ng baso ng champagne. Huminga siya ng malalim, pinatatag ang kanyang tindig at isinuot ang kanyang pinakamagandang maskara, isang ngiting puno ng kumpiyansa at walang bahid ng takot. Arya, mababa, paos, at puno ng di makapaniwalang emosyon ang boses ni Alessandro nang sa wakas makatayo siya sa harap nito. Ang kanyang mga mata mabilis na ginalugad ang mukha ng babae. Hinahanap ang bakas ng asawang akala niya na wala na ng tuluyan. Ang kanyang kamay bahagyang umangat, tila gustong hawakan ng pisngi ni Arya para masigurado na hindi ito isa lamang guni-guni. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga daliri, bahagyang umurong si Arya at malamig siyang initian. "I'm sorry, Mr. Valentino. You have the wrong person." Diretsong sagot ni Arya. Ang kanyang boses ay kalmado, formal at walang kahit anong emosyon. "I am Amara Reyes, the lead interior designer for your hotel project. It's a pleasure to finally meet the big boss." Nilahad ni Arya ang kanyang kamay para sa isang formal na handshake. Tinitigan ni Alessandro ang nakalahad na kamay ng babae. Lalong nag-igting ang kanyang panga. "Huwag mo kong paglaruan, Arya. Alam kong ikaw yan. Ang boses mo, ang mukha mo." Bago pa man makasagot si Alessandro, humakbang pasulong si Dr. Ethan at hinarap ang Mafia King habang isang kamay nito ay protective na nakalagay sa likod ni Arya. "Mr. Valentino, pasensya na. Ngunit tama si Miss Amara. Marahil nagkakamali ka lang na napagkamalan." Formal, ngunit matatag na singit ni Ethan. "Ako si Dr. Ethan at kasama ko si Amara ngayong gabi." Tumingin si Alessandro kay Ethan. Ang kanyang mga mata naging kasing talim ng patalim. Ang aura ng selos at puot biglang bumalot sa kanila. "Sino ka para sumabad sa usapan namin?" Bulong ni Alessandro na may kasamang banta. "Siya ang kasama ko, Mr. Valentino." Mabilis at matigas na sagot ni Arya habang matapang na tinitingnan sa mata si Alessandro. "At kung wala kayong importanteng sasabihin tungkol sa proyekto ng hotel, mauuna na kami. Marami pa akong mga kliyenteng dapat asikasuhin." Nang talikuran siya ni Arya kasama si Ethan, naiwang nakatayo si Alessandro sa gitna ng ballroom. Ang kanyang kamao mahigpit na nakakuyom. Kitang-kita niya kung paanong pinaligiran si Arya ng iba pang mayayamang suitors at mga tanyag na tao mula sa iba't ibang bansa. May mga lumalapit ditong banyaga, nag-aalok ng mga bulaklak at humihingi ng kanyang atensyon. Mga bagay na hindi niya kailanman binigay kay Arya nung kasal pa sila. Nabaliw sa selos at kalituhan si Alessandro. Ang mahina at kawawang babae na tinapon niya 5 taon nang nakakaraan ay isa ng maningning na reyna na hindi niya basta-basta maabot. Lumingon si Alessandro sa kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay na si Marco na nakatayo sa kanyang likuran. "Alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng yan." Pag-uutos ni Alessandro. Ang boses ay nangangatog sa pinaghalong galit at pananabik. Ang kanyang buhay sa nakalipas na 5 taon, ang kanyang mga koneksyon at kung sinong lalaking kasama niya lahat, Marco. Huwag kang magtitira ng kahit anong detalye dahil kung siya nga si Arya, hindi ko na siya hahayaan makawala pa sa akin. Isang maaraw na hapon, dinala ni Arya ang mga kambal sa isang marangyang mall sa lungsod. Matapos ang matagumpay na gabi ng gala, nais niyang bumawi sa mga anak na pansamantala niyang naiwan dahil sa trabaho.
Masayang naglalakad ng mag-ina habang si Liana may hawak na ice cream at si Liam naman tahimik na nakatingin sa isang technology store. Mama, bibili lang po ako ng bagong sketchpad doon sa kabilang shop ha? Paalam ni Liana habang tinuturong isang sikat na art supply store na ilang hakbang lang ang layo sa kanila. Sige anak, samahan mo ang kapatid mo Liam. Huwag kayong lalayo ha? May kakausapin lang si mama sa telepono. Sagot ni Arya habang abala sa pagsagot sa isang mahalagang tawag mula sa kanyang kliyente. Habang abala si Arya sa pakikipag-usap at si Liam naman sandaling napatigil sa harap na isang computer display, si Liana tuloy-tuloy na naglakad patungo sa art store. Ngunit sa kanyang pagmamadali, bigla siyang nabangga sa isang matangkad na lalaki na kakaalis ng sa isang VIP lounge ng mall. Nabitawan ni Liana ang kanyang maliit na sketchbook at nagkalat ang mga papel nito sa sahig. I'm sorry po, mabilis na sabi ng bata habang agad na lumuhod para pulutin ang kanyang mga guhit. Ang lalaking nabangga niya ay walang iba kundi si Alessandro Valentino. Nakasuot ito ng itim at pinaliligiran ng kanyang mga bodyguard. Mayabang at malamig ang kanyang ekspresyon, ngunit nang makita ang maliit na batang babae na natatarantang pumupulupot ng papel, dahan-dahan siyang lumuhod para tulungan to. Inabot ni Alessandro ang isang papel kung saan may guhit na isang pamilya, isang ina at dalawang magkakambal. Ngunit nang mag-angat ng tingin si Liana para kunin ang papel, tila huminto ang tibok ng puso ng Mafia King. Tinitigan niya ang mukha ng bata, ang hugis ng mukha nito, ang ilong at higit sa lahat ang mga mata. Ang bata ay may kulay abo at matatalas na mga mata, ang eksaktong kulay at anyo ng mga mata ng pamilyang Valentino. Kamukhang kamukha niya ito nung siya'y bata pa. Anong pangalan mo, maliit na bata? Tanong ni Alessandro. Ang kanyang boses dati laging puno ng banta ay biglang naging banayad at puno ng pagtataka. Liana po, sagot ng bata nang walang takot. Diretsong nakatingin sa mga mata ng lalaki. Salamat po sa pagtulong. Sa sandaling yon, naramdaman ni Alessandro ang isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang koneksyon na di niya maipaliwanag. Bago pa siya makapagtanong muli, isang pamilyar at natatarantang boses ang umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. Liana! Mabilis tumingon si Alessandro at nakita niya si Arya na tumatakbo papalapit, kasunod si Liam. Baka sa matinding takot at kilabot sa mukha ng ina nang makita kung sinong kausap ng kanyang anak. Agad na hinila ni Arya si Liana sa kanyang likuran, habang isang kamay naman niya ay mahigpit na humawak sa balikat ni Liam. Hinarap niya si Alessandro, ang kanyang puso ay pumupukpok ng napakabilis, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kanyang matapang na anyo. Mr. Valentino, malamig at may pagbabanta na bati ni Arya. Anong ginagawa mo sa anak ko? Tumayo si Alessandro, ang kanyang mga mata lumapit kay Arya, pagkatapos ay kay Liana at sa huli kay Liam, na nakatingin sa kanya ng may seryoso at matatalas na mga mata, na tila ba sinusuri din ang kanyang pagkakakinlanlan. Nabigla si Alessandro nang makita ang dalawang bata. Kambal sila at pareho silang may bakas ng kanyang sariling mukha. Anak mo sila? Tanong ni Alessandro. Ang kanyang boses ay nangangatog sa matinding hinala. 5 taon na sila, hindi ba, Arya? Huwag mo kong ituring na tanga. Ang mga matang yan, ang mga mukhang yan. Sila ay mga anak ko, Mr. Valentino, at wala silang kinalaman sa iyo o sa kahit sinong Valentino. Matigas sa sagot ni Arya. Lumapit siya ng isang hakbang. Hinarangan ng paningin ni Alessandro sa mga bata. Binalaan na kita noong isang gabi. Lumayo ka sa pamilya ko. Kung hindi, ipapapansin ko sa buong media kung paano nanggugulong isang Mafia King sa isang inosenteng designer at sa kanyang mga anak. Inakay ni Arya ang kambal at mabilis na tumalikod na para umalis. Naiwang nakatayo si Alessandro sa gitna ng mall, hindi inalis ang tingin sa papalayong mag-ina. Ang kanyang isip nagkagulo. 5 taon na nakakalipas mula nang tumakas si Arya, ang parehong panahon na isinilang ang mga batang ito. Marco! Tawag ni Alessandro sa kanyang tauhan. Ang kanyang mga mata nandilisik sa nag-aalab na katotohanan. Ipa-cancel mo lahat ng meetings ko ngayon. Gusto ko, sa loob ng 2 oras, hawak ko ng birth certificate ng mga batang yan. Dahil kung sila ay dugo at laman ko, walang sino ang makakapaglayo sa kanila, sa akin.
sa loob ng madilim at malawak na opisina ni Alessandro. Sa Valentino Grand Hotel, ang tanging maririnig ay ang mabibigat na paghinga ng Mafia King. Nakatayo siya sa harap ng malaking salamin ng bintana, nakatanaw sa mga ilaw ng lungsod, ngunit ang kanyang isip ay lumilipad. Ang mga mata ni Liana at ang seryosong mukha ni Liam sa mall kanina ay patuloy na nagpapahirap sa kanyang sistema. Bumukas ang pinto ng marahas. Pumasok si Marco, ang kanyang pinagkakatiwalaang kanang kamay na may hawak na isang makapal na brown envelope. Pawisan ito, bakas ang seryosong ekspresyon sa mukha. Boss, ang boses ni Marco may halong kaba. Nakuha ko ng lahat. Ang mga dokumentong itinago sa atin sa loob ng 5 taon, pati na ang totoong medical na record ng ospital bago tumakas si Madam Ira. Mabilis na lumingon si Alessandro. Agad niyang hinablot ang envelope mula sa mga kamay ni Marco. Sa panginginig ng kanyang mga daliri, binuksan niya ito at kinuha niya ang papel sa loob. Ang unang tumambad sa kanya ay ang birth certificate ni Liam at Liana. Ang petsa ng kapanganakan ng kambal, sakto sa bilang ng buwan nang tumakas si Arya mula sa kanyang mansyon. Sila ay kanyang dugo at laman. Sila ay mga Valentino, ngunit hindi doon nagtatapos ang mga papel. Sa ilalim ng mga birth certificate ay may mga nakaprint na pribadong mensahe, transaksyon sa bangko at isang pag-amin mula sa isang doktor sa Italia. Anong ibig sabihin nito, Marco? Tanong ni Alessandro. Ang boses ay bumaba, naging mapanganib. Boss, ang DNA test 5 taon na ang nakakaraan ay nagpapakitang hindi sa inyong bata. Fake po yun. Diretsyong sagot ni Marco. Takayoko, tinanim po yun ng madrasa ninyong si Victoria at ng dati ninyong kasintahan na si Bianca. Binayaran nila ang doktor upang gumawa ng peking resulta para magalit kayo kay Madam Arya at palayasin o kaya ipapatay siya. Nabitawan ni Alessandro ang mga papel. Nagkalat ang mga to sa sahig ng kanyang marangyang opisina. Hindi lang yon, boss. Pagpapatuloy ni Marco habang lumalala ang kaba sa kanyang dibdib. Napatunayan sa mga lumang chat at bank transfer na si Madam Arya kailanman ay hindi nagtaksil sa inyo, na hindi siya tumitingin sa ibang lalaki. Ang lahat ng kwento ng pagiging gold digger niya sadyang binuo ni Victoria para makuhang tiwala ninyo at ang shares ng pamilya. Tila gumuho ang buong mundo sa ibabaw ni Alessandro. Ang hangin sa kanyang paligid biglang nawala. Naalala niya ang gabi ng bagyo. Naalala niya kung paano niya sinigawan si Arya, kung paano niyang hinawakan ng marahas ang panga nito, at kung paano niya iniutos sa kanyang mga tauhan na dalhin to sa klinika para patayin ng sanggol sa kanyang sinapupunan. Naalala niya ang mga luha ni Arya habang nagmamakaawa at sumasamo na siya ay tapat. Sa'yo na ang batang to. Hindi ako nagtaksil sa iyo. Pakiusap naman, maniwala ka. Ang mga huling salita ni Arya, 5 taon nang nakakaraan, ay tila mga palaso na paulit-ulit sumasaksak sa puso ng Mafia King ngayon. Siya ang halimaw. Siya ang pumatay sa sarili niyang pamilya dahil sa kanyang pride at sa mga laso ng ibang tao. Ang sanggol na muntik na ng kitilin ng buhay ay naging 2 matatalinong bata na nagligtas sa kanilang ina mula sa hirap. Arya, bulong ni Alessandro. Ang kanyang boses kinatatakutan ng buong underworld ay bumasag. Isang luha na may kasamang matinding puot sa sarili ang pumatak mula sa kanyang mga mata. Boss, ano gagawin natin kay Victoria at Marco? Biglang sumigaw si Alessandro. Isang nakakatakot na sigaw na isang nasugatang leon. Buong lakas niyang hinawi ang mga mamahaling gamit sa kanyang mesa. Ang laptop, ang mga kristal na baso, ang mga pluma, lahat ay bumagsak at nabasag sa sahig. Dinurog niya ang kanyang sariling opisina sa matinding galit at pagsisisi. Sinuntok niya ang pader hanggang sa dumanak ang dugo sa kanyang mga kamao, ngunit ang sakit sa kanyang kamay walang-wala kumpara sa parusang nararamdaman ng kanyang budhi. Nang mapagod na pasandal si Alessandro sa pader, dahan-dahang napaupo sa sahig. Sa gitna ng mga nagkalat na papel ng katotohanan, humikbi ang makapangyarihang Mafia King. Anong nagawa ko? Anong nagawa ko sa mag-ina ko? Umiiyak niyang bulong sa dilim. Ngunit sa likod ng kanyang matinding pagsisisi, isang determinasyon ang nabuo sa kanya. Tumayo si Alessandro, pinunasan ang kanyang mga luha at dugo sa kamay, at tiningnan si Marco ng may panibagong talim sa mga mata.
Ihanda mo ang sasakyan, Marco. Pupunta natin si Arya ngayon din. Ang penthouse ni Arya sa pinakamataas na palapag na isang eksklusibong kondo ay puno ng kapayapaan. Isang kapayapaan na pinaghirapan niyang itayo sa loob ng 5 taon. Mahimbing nang natutulog ang mga kambal sa kani-kanilang silid. Hawak ni Arya ang isang baso ng tsaa habang nakatanaw sa malayo, sinusubukan pakalmahin ang kanyang isip matapos ang engkwentro nila ni Alessandro sa mall. Bigla, narinig ni Arya ang sunod-sunod na doorbell. Sa lakas at bilis ng tunog, alam niya, hindi yon si Ethan. May panganib siyang nararamdaman. Nang buksan niya ang pinto, tumambad sa kanya si Alessandro. Basang-basa ito sa ulan, magulo ang buhok at ang kanyang mga kamao ay may bakas pa ng tuyong dugo. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang kanyang mga mata. Puno ito ng pait. Luhang hindi mapigil at matinding pagsisisi. Anong ginagawa mo rito, Alessandro? Gabi na. Umalis ka na bago pa ako tumawag ng pulis. Matigas na sabi ni Arya, akmang isasara ang pinto. Ngunit bago pa man niya ito magawa, isang bagay ang hindi inaasahang nangyari. Ang makapangyarihang Alessandro Valentino, ang lalaking hindi kailanman yumuko sa kahit kanino, ang lalaking pumatay ng maraming tao nang walang korap, ay dahan-dahang lumuhod sa sahig, sa mismong paanan ni Arya. Napahinto si Arya. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis dahil sa gulat. Arya, patawarin mo ko. Alam ko ng lahat. Nalaman ko na ang ginawa ni Victoria. Nalaman kong katotohanan tungkol sa mga kambal. Arya, ikaw ay tapat at ako isang halimaw. Tumulo ang mga luha ni Alessandro sa sahig. Patawad dahil hindi kita pinaniwalaan. Patawad dahil muntik ko nang kitilin ang buhay ng mga anak ko. Patawad dahil hininaan kong dumanas ka ng hirap mag-isa habang ako nagpapakasasa sa galit na walang basihan. Tiningnan ni Arya ang lalaking nakaluhod sa kanyang harap. Walang emosyon ang kanyang mukha, ngunit sa loob niya, ang bawat salita ni Alessandro ay tila hinihiwa ang mga sugat na matagal niya nang sinubukan itago. Ngayon mo lang nalaman? Malamig na tanong ni Arya. Tumawa siya ng mapait. Ngayon, dahil nakita mo na ang mga batay kamukha mo? Paano kung di sila kamukha ng mga Valentino, Alessandro? Maniniwala ka pa rin ba? Arya, please. No, Alessandro, look at me. Sigaw ni Arya. Ang galit niyang tinago na 5 taon tuluyan ng sumabog. 5 taon akong nabuhay sa takot. Alam mo ba kung gaano kahirap ang mga anak sa ibang bansa nang walang kahit isang sentimo sa bulsa? Alam mo ba pakiramdam ng bawat yabag ng sapatos sa labas ng pinto ko? Iniisip ko baka tauhan mong papatay sa amin? Lumapit si Arya. Dinalurot ng kanyang daliri sa dibdib ni Alessandro. You did not just doubt me. You tried to kill my children. Pinagpalit mo ang tiwala ko sa mga bulong ng madrasta mo at ngayon, luluhod ka rito at hihingi ng tawad? Gagawin kong lahat, Arya. Bibigay ko ang buong mundo sa'yo. Ibabalik ko lahat ng nawala. Pagmamakaawa ni Alessandro. Pilit na hinahawakan ng kamay ni Arya, ngunit mabilis tong binawi ng babae. Ang nawala ay hindi na maibabalik, Alessandro. Ang tiwala ko matagal nang patay at ang pagmamahal ko sa'yo, ibaon mo na yan kasama ng nakaraan. Seryosong sabi ni Arya, ang kanyang mga mata kasing tigas ng diamante. Death is too easy for you, Alessandro. Live with your guilt. Makita mo kaming masaya nang wala ka, yan ang magiging parusa mo. Arya, please, wag mo silang ilayo sa akin. Sila ang mga anak ko. Sila ang mga anak ko. Ako nagpalaki, ako ang nagpakain, at ako nagprotekta sa kanila nung tinatangka mo silang patayin. Huling hirit ni Arya bago dahan-dahang isinara ang pinto. Naiwan si Alessandro na nakaluhod sa hallway. Ang kanyang noo nakasandal sa saradong pinto ng penthouse ni Arya. Ang kanyang mga hikbi umalingaw-ngaw sa tahimik na gusali. Ang hari ng mafia na wala ng kaharian, ang kanyang pamilya at sa gabing yon, nalaman niya na ang pagsisisi ay isang impyernong walang katapusan. Hindi sanay si Alessandro Valentino na tinatanggihan, ngunit pagdating kay Arya, handa niyang tanggapin lahat ng sakit. Ang kanyang pagsisisi ay hindi nagwakas sa labas ng pinto ng penthouse nito. Sa katunayan, ito ang naging metsa na isang bago at mas matinding determinasyon. Kinaumagahan, pumasok si Arya sa kanyang opisina sa hotel na may dalang mabigat na pakiramdam. Ngunit laking gulat niya nang salubungin siya ng kanyang assistant na may hawak na isang napakalaking bundle ng mga dokumento. Miss Amara, may bagong memo po mula sa pinakamataas na pamunuan, anang assistant na tila kinakabahan.
Binili po ng Valentino Grand Hotel Group ang lahat ng shares ng main architecture firm natin. Ibig sabihin, si Mr. Alessandro Valentino na po ang direktang may-ari ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo. Naimbag ang mga kamay ni Arya sa kanyang mesa. Ginamit na naman niya ang kapangyarihan niya. Saip ng kanyang isip sa galit. Di nga nagtagal, bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Alessandro. Ngunit wala na rito ang marahas na aura ng isang mafia king. Mukha siyang maayos, formal, ngunit may bakas ng pagnanais na makuhang muli ang tiwala ng asawa sa kanyang mga mata. Sa likod niya ay ang mga tauhan na may dalang mga mamahaling regalo at imported na kape. Hindi mo kailangan gawin to, Alessandro, malamig na bungad ni Arya. Di man lang tumayo sa kanyang upuan. Ang pagbili sa kumpanya ko, hindi makapagpapabago sa desisyon ko. Hindi ko to binili para kontrolin ka, Arya. Banayad na sagot ni Alessandro. Binili ko to para masigurong walang sino mang kliyente ang magtatangkang bastusin o bigyan ka ng labis sa trabaho. Gusto kong ibigay sa iyo ang pinakamahusay na resources. Bago pa man makasagot si Arya, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Ethan. May dala tong lunchbox na inihanda niya mismo para kay Arya. Nang makita si Alessandro, agad nagbago ang revolusyon ng hangin sa loob ng silid. Naging kasing talim ng kidlat ang palitan ng tingin ng dalawang lalaki. Lumapit si Ethan kay Arya, banayad na ipinatong ang kamay sa balikat nito. Amara, may dala akong tanghalian para sa iyo. Mukhang may istorbo ka rito. Hinarap ni Ethan si Alessandro nang walang takot. Mr. Alessandro, baka nakakalimutan mo. Tapos na ang oras ng trabaho. At bilang lalaking nag-alaga kay Arya nung iniwan mo siya sa ulan, sa palagay ko, wala ka ng karapatang umidlip sa buhay niya ngayon? You had 3 years to love her, Alessandro, and you broke her. Patigas at diretsong dagdag pa ni Ethan. Habang tinutulak ang kanyang salamin sa mata. Now stay away. Huwag mo nang dinalaw ang mga sugat na ikaw mismong gumawa. Nagigting ang panga ni Alessandro. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ilalim ng kanyang bulsa. Kung ito ang dating Alessandro, malamang pinabaril niya na si Ethan sa labas ng gusali. Ngunit alam niya, kapag sinaktan niya ang doktor, tuluyan ang lalamunin ng galit si Arya. Pinigilan niya ang kanyang sarili, nirunok ang kanyang nag-aalab na selos. Tumingin si Alessandro kay Arya na halatang mas pinoprotektahan si Ethan. Ang sakit sa dibdib ng Mafia King lalong lumalim nang mapagtanto niya na ang posisyon na dapat sa kanya ang maging tagapagtanggol ni Arya ay matagal nang napunan ng ibang lalaki. Di ako aalis, Ethan. Formal, ngunit may diing sagot ni Alessandro. At hindi ko siya susukuan. Kung kailangan kong dumaan sa libo-libong suitors niya sa buong mundo para lang mapatunayan kong nagbago na ako, gagawin ko. Tumingin siya kay Arya ng may tapat na pagsusumamo bago dahan-dahang tumalikod at lumabas ng silid. Sa labas ng opisina napatigil si Alessandro na pahawak sa kanyang dibdib. Ang selos unti-unti napapalitan na isang mabigat na aral. Ang pagbawi sa pag-ibig na sinira mo, hindi labanan ng bala at dugo, kundi isang mahabang pagsubok ng pasensya at pagpapakumbaba. Habang sinusubukan ni Alessandro na baguhin ang kanyang sarili at makuhang muli ang tiwala ni Arya, isang madilim na puwersa naman ang lihim na kumikilos sa kabilang panig ng lungsod. Sa loob ng isang pribado at tagong restaurant, magkasamang nag-uusap ang madrasta ni Alessandro na si Victoria at ang dati nitong kasintahan na si Bianca. Galit at takot ang nakasulat sa mga mukha nito. Nalaman na nila na nakuha ni Alessandro ang totoong medical na record at alam na nito ang kanilang mga kasalanan. Hindi pwedeng mauwi sa wala lahat ng pinaghirapan natin, Bianca. Galit na bulong ni Victoria habang mahigpit hinahawakan ang kanyang baso ng alak. Kapag nagpatawad si Alessandro at binalikan niya si Arya, ibibigay niya lahat ng yaman ng mga Valentino sa mga bastardong kambal na yan. Mawawalan tayo ng silbi? Anong plano mo, tita? Tanong ni Bianca. Bakas ang inggit at puot sa kanyang mga mata. Masyadong mahigpit ang seguridad sa paligid ni Arya ngayon dahil kay Alessandro. Isang tusong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria. Hindi si Arya ang titirahin natin, kundi ang kanyang kahinaan, ang mga anak niya. Ginamit ni Victoria ang mga natitira niyang koneksyon sa underworld. Nagbayad siya ng malaking halaga sa isang grupo ng mga tiwaling tauhan ng mafia na tapat pa rin sa kanya upang isagawa ang pinakamadilim nitong plano.
ang kidnapin ng mga kambal na sina Liam at Liana. Ang layunin nila gamitin ang mga bata bilang ransom para pilitin si Aryang pumirma ng kasunduan na aalis to ng bansa kasama ng mga bata at hindi nababalik. Habang si Victoria naman makakatakas dala ng bilyong yaman ng pamilya. Kinaumagahan sa labas ng isang prestiyosong international na paaralan kung saan nag-aaral ang mga kambal, naghihintay ang driver ni Arya. Habang naglalakad palabas si Liam at Liana kasama ang kanilang guro, biglang huminto ang dalawang itim na van sa harap nila. Bumaba ang mga lalaking nakasuit at may mga maskara, armado ng mga baril. Mukha silang mga opisyal na tauhan ng mafia ng pamilyang Valentino kaya't nagbaba ng proteksyon ang mga gwardya ng paaralan. "Sino kayo? Anong kailangan ninyo sa mga anak ko?" Sigaw ng bodyguards na tinalaga ni Ethan para sa mga bata. Ngunit, mabilis siyang pinatumba ng isang malakas na hampas ng baril. "Bitawan ninyo kami." "Mama! Tito Ethan!" Sigaw ni Liana habang pilit kumakawala sa hawak na isang lalaki. Si Liam naman kahit bata pa, sinubukan gamitin ang kanyang maliit na tablet para magpadala ng SOS emergency signal sa laptop ng kanyang ina. Ngunit bago niya matapos ang pagtatype, marahas na hinablot ng isang kidnapper ang tablet at tinapon to sa semento. "Isakay niyo sila, bilis!" Utos ng pinuno ng mga tauhan ni Victoria. Sa loob lang ng ilang segundo, mabilis pinasibat ng mga van patungo sa paaralan, dala ang mga kambal. Ang tanging naiwan sa sahig ay ang nabasag na tablet ni Liam at ang maliit na hair clip na hugis paru-paro ni Liana. Samantala, sa kanyang opisina, abala si Arya sa pagtitingin ng mga blueprint na biglang tumunog ang kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Pagkasagot niya, isang malamig at pamilyar na boses ng isang babae ang narinig niya. "Hello, Arya. O mas magandang tawagin kitang Amara." Ang mapanoyang boses ni Victoria. Napatayo si Arya, biglang kinabahan. "Victoria, anong kailangan mo?" "Wala naman, Arya. Gusto ko lang sabihin na napakagagalang ng mga bata ng mga anak mo. Kasalukuyan silang nagpapahinga kasama ko." Tawa ni Victoria. Nanlamig ang buong katawan ni Arya. Ang kanyang mundo tila huminto sa pag-ikot. "Anong ginawa mo sa mga anak ko? Victoria, kapag ginalaw mo ang mga anak ko, papatayin kita." "Huwag kang sumigaw, Arya. Kung gusto mo pang makitang buhay ang mga kambal, huwag kang tatawag ng pulis. May papadala akong lokasyon sa'yo at siguraduhin mong darating ka. Kung ayaw mong ibalik ko sa'yo mga anak mo sa loob ng isang kahon." Naputol ang linya. Napaluhod si Arya sa sahig ng kanyang opisina. Umiiyak, nanginginig sa matinding takot. Ang kanyang mga anak ang naging dahilan kung bakit siya nabubuhay, nasa kamay ng mga halimaw. Nanginginig ang buong katawan ni Arya habang nakatitig sa kanyang telepono. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang paghinga, ngunit ang takot para sa buhay ng kanyang mga anak ay parang laso na unti-unting pumapatay sa kanya. Sa gitna ng kawalan ng pag-asa, alam niya, hindi sapat ng mga regular na pulis. Ang kalaban ay si Victoria, isang babaeng may koneksyon sa underworld. May isang tao lang na may sapat ng kapangyarihan at hukbo para tapatan ng maruming laro ng kanyang madrasta. Walang pag-aalinlangan, tinakbo ni Arya ang daan patungo sa presidential suite ni Alessandro sa hotel. Nilagpasan niya ang mga sekretarya, marahas na itinulak ang pinto. Bumangon si Alessandro mula sa kanyang upuan, gulat sa biglaang pagpasok ng asawa. Ngunit nang makita niyang luha at ang labis na takot sa mukha ni Arya, agad siyang nakaramdam ng kaba. Lumapit siya rito. "Arya, ano nangyari?" "Si Victoria." Umiiyak na pagsisisi ni Arya. Hinawakan niya ang braso ni Alessandro, ang unang pagkakataon na kusang lumapit siya rito pagkalipas ng 5 taon. "Alessandro, nakuha nila sina Liam at Liana. Hawak sila ni Victoria. Papatay nila ang mga anak natin kung di ako pupunta sa lokasyon." Nang marinig ang salitang mga anak natin at ang balitang nasa panganib ang mga ito, biglang nagbago ang anyo ni Alessandro. Ang banayad at nagsisising mukha napalitan na isang nakakatakot na ekspresyon. Ang natutulog na mafia king biglang nagising. Nag-alab ang matinding puot sa kanyang mga mata. "Walang sino mang po pwedeng humawak sa pamilya ko," deklara ni Alessandro. Ang kanyang boses ay parang kulog sa lamig at talim. Humarap siya kay Marco na agad pumasok sa silid. "Marco, i-activate mo ang buong puwersa ng pamilyang Valentino. I-lockdown lahat ng exit sa lungsod.
Gusto ko ng lokasyon ng sasakyan ni Victoria sa loob ng 5 minuto. Arya, makinig ka sa akin. Pakiusap ni Alessandro habang inahawakan ng magkabilang balikat ni Arya para pakalmahin ito. Pinapangako ko sa'yo, sa ngalan ng buhay ko, ibabalik ko si Liam at Liana ng ligtas. Hindi ko hahayaan na may mangyayaring masama sa kanila. Sa pagkakataong to, nakita ni Arya sa mga mata ni Alessandro ang isang bagay na matagal niyang hinanap nung una. Ang tapat at walang pag-aalilangan proteksyon ng isang ama. Ilang sandali pa tumunog ang tracking system ni Marco. Ginamit nila ang huling signal ng tablet ni Liam bago ito nasira, pati na ang GPS ng mga itim na van na dumadaan sa mga highway. Boss, nahanap na namin ang lokasyon, ulat ni Marco. Nasa isang abandonadong bodega sila, malapit sa lumang daungan. May humigit kumulang 20 armadong tauhan si Victoria na nagbabantay. Ihanda ang mga armas, at walang sino mong magtitira ng buhay sa mga harang sa amin, utos ni Alessandro habang kinakarga ang kanyang sariling baril sa ilalim ng kanyang suit. Sasama ako, matigas na sabi ni Arya. Hindi ko kayang maghintay lang dito habang nasa panganib ang mga anak ko. Tiningnan siya ni Alessandro, alam niya mapanganib. Ngunit nakita niyang determinasyon ng isang ina sa mga mata ni Arya. Manatili ka sa loob ng sasakyan ko kasama si Marco. Kapag dumating tayo doon, protektahan mong sarili mo, Arya. Ako ang papasok sa loob. Mabilis umalis ang isang convoy ng mga itim na SUV mula sa hotel. Isang hukbo ng mafia na pinakikilos ng isang nag-aalab na ama. Ito ay isang karera laban sa oras. Habang ang gabi unti-unting lumalalim, ang buhay ng mga kambal ay nakasabit sa isang manipis na dulo ng tadhana. At si Alessandro handang sunugin ang mundo para lang makuha silang muli. Ang abandonadong bodega sa luma at madilim na daungan ay napapaligiran ng amoy ng kalawang at dagat. Sa loob, nakatari sa 2 silya sina Liam at Liana. Kahit may takot sa mata ng magkakambal, pilit na pinatatapang ni Liam ang kanyang loob habang nakatingin sa kanyang umiiyak na kapatid. Huwag kang iiyak, Liana. Darating si Mama at ang lalaking kamukha natin, bulong ni Liam. Sa harap nila naglalakad si Victoria habang may hawak na baril, kasunod si Bianca. Huwag na kayong umaasang may magliligtas sa inyo. Oras pumirma ang nanay ninyo sa kasunduan, tapos nang maliligayang araw ninyo. Bigla, nawala ng kuryente sa loob ng bodega. Nabalot ng kabo ang dilim ang paligid. Isang malakas na pagsabog ang nagbura sa pangunahing bakal na pinto ng bodega. Bago pa makapag-react ang mga tauhan ni Victoria, sunod-sunod na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa dilim. Pumasok ang mga piling tauhan ng mafia ng mga Valentino, pinangungunahan ni Alessandro. Galit na galit si Alessandro. Ang bawat putok ng kanyang baril may kasamang hatol ng kamatayan para sa mga nagtangkang humawak sa kanyang pamilya. Sa gitna ng barilan, mabilis pumasok si Arya. Di niya napigilan ang kanyang sariling sumunod sa loob dahil sa takot para sa mga anak. Liam! Liana! Sigaw ni Arya na makita ang mga anak sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan na dumadaan sa butas na bubong. Mama! Sabay na sigaw ng mga kambal. Mabilis tumakbo si Arya patungo sa mga bata para kalagin ang tali ng mga ito. Ngunit sa di kalayuan, sa itaas na isang lumang metal na hagdanan, nakatayo si Victoria. Sugatan ng kanyang mga tauhan at alam niya talo na siya. Nakita niya si Arya. Kung mawawala ang yaman ko, sisiguraduhin ko. Mawawala rin ang lahat sa iyo, Arya. Sigaw ni Victoria habang itinutok ang kanyang baril sa direksyon ni Arya na abala sa pagdulong sa mga bata. Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw. Pikit matang hinintay ni Arya ang sakit ng bala, ngunit walang dumating. Sa halip, isang mabigat na katawan ang biglang humarang sa kanyang harap at gumaralgala isang pamilyar na ungol ng sakit, si Alessandro. Tinanggap ni Alessandro ang bala na para sana kay Arya. Ang bala ay bumuon sa kanyang kanang dibdib, malapit sa kanyang puso. Alessandro! Nanlaki ang mga mata ni Arya na makitang dumanak na dugo sa mamahaling suit ng asawa. Kahit dumudugo ang dibdib at nanghihina mga tuhod, lumingon pa rin si Alessandro sa direksyon ni Victoria. Gamit ang kanyang natitirang lakas, itinaas niya ang kanyang baril at binaril si Victoria sa braso, dahilan upang mabitawan ito ang sandata at tuluyang makorner ang mga tauhan ni Marco na mabilis din umaresto kay Bianca.
Bumagsak si Alessandro sa semento. Agad siyang sinapo ni Arya. Nilagay ang ulo ng asawa sa kanyang kandungan. Ginamit ni Arya ang kanyang dalawang kamay para diinan ang sugat ni Alessandro. Sinusubukang pigilin ang umaagos na dugo. Bakit mo ginawa yon? Bakit ka kumarang? Umiiyak na sigaw ni Arya. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mukha ng asawa. Isang mahina at pilit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Alessandro. Tinaas niya ang kanyang dumudugong kamay para haplusin ang pisngi ni Arya. Isang banayad na haplos na matagal nang hindi nararamdaman ng babae. I'm glad I finally protected you. Paos at nahihirapang bulong ni Alessandro. 5 taon kitang hindi na ipaglaban. Ngayon kahit man lang sa huling sandali, nagawa kong maging ama at asawa. Huwag kang magsalita ng ganyan, Alessandro. Tumahimik ka. Marco, ang ambulansya, sigaw ni Arya. Tuluyan ang nataranta. Sa kabila ng lahat ng galit at sakit na idinulot ni Alessandro, ang makita tong mamamatay sa harap niya para iligtas siya ay nagdulot na isang matinding takot na hindi niya inaasahan. Lumapit sina Liam at Liana, yakap-yakap ang kanilang ina habang nakatitig sa dumudugong lalaki na nagligtas sa kanila. Dahan-dahan ipidikit ni Alessandro ang kanyang mga mata. Nawalan ng malay habang hawak-hawak pa rin ang dulo ng gown ni Arya. Ang madugong bodega na puno ng tunog ng mga sirena ng ambulansya. Habang si Arya na iwang umiiyak, hawak ang lalaking nagbayad ng sariling dugo para sa kanyang mga kasalanan sa nakaraan. Ang pasilyo ng St. Luke's Medical Center na babalot na nakabibiging katahimikan. Maliban sa tunog ng takong ng sapatos ni Arya habang pabalik-balik siya sa paglalakad sa harap ng operating room. Mahigit 4 na oras na nasa loob si Alessandro. Ang pulang ilaw sa ibabaw ng pinto ay patuloy na nagpapaalala sa kanya na ang buhay ng asawa ay nakasabit sa isang napakanipis na hibla. Sa tabi ng upuan, magkayakap na nakaupo sina Liam at Liana, suot ang mga jacket na ibinigay ni Marco. Katabi nila si Dr. Ethan na kahit nasasaktan man sa nakikitang pag-aalala ni Arya para kay Alessandro ay nanatili pa ring profesional at tapat na kaibigan upang gabayan ang mag-iina. Lumapit si Marco kay Arya, dala ang 2 baso ng mainit na kape. Bakas din na matinding pagod sa mukha ng kanang kamay ng Mafia King. Madam Arya, uminom muna kayo, mahinahong sabi ni Marco. Malakas si Boss Alessandro. Marami na siyang hinarap na giit ng kamatayan sa Italia, ngunit lagi siyang bumabangon. Lalo na ngayon na alam niyang buhay kayo at ang mga anak ninyo. Tiningnan ni Arya ang kape, ngunit hindi niya to tinanggap. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay. May bakas pa rin doon ang tuyong dugo ni Alessandro. Walang ibang tinitingnan si Boss kundi ang lumang litrato ninyo. Natuto siyang magbago, madam. Huli na nga lang na malaman niyang katotohanan. Napatakip na mukha si Arya at tahimik na umiyak. Ang yelo sa kanyang pusong binuo niya sa loob ng 5 taon ng pag-iisa, unti-unting nagkalamat dahil sa sakripisyo ng lalaki. Biglang tumayo si Liana at lumapit sa kanyang ina. Hinawakan ang laylayan ng damit nito. Mama, si Papa po ba mamamatay? Napatigil si Arya. Ito ang unang pagkakataon na tinawag ni Liana si Alessandro na Papa. Lumapit din si Liam. Ang seryosong mukha ay may bakas na rin ng luha. Mama, narinig ko pong sinabi ng masasamang tao kanina sa bodega. Sabi nila binuhat daw kami ni Papa nung sanggol pa kami, kung di lang dahil sa masamang lola. Mama, totoo po ba? Siya po ba ang Papa namin? Yumuko si Arya at niyakap na mahigpit ang kanyang mga anak. Sa gitna ng trahedya, hindi niya na kayang itanggi ang katotohanan. Oo mga anak, siya ang Papa ninyo? Ang Papa ninyong nagligtas sa atin ngayon. Saktong pagkatapos ng kanyang sinabi, namatay ang puling ilaw sa operating room. Bumukas ang pinto at lumabas ang punong doktor. Hinuhubad ang kanyang surgical mask. Agad lumapit sina Arya at Marco, kasunod si Ethan. Dok, kamusta ang asawa ko? Tanong ni Arya. Di na mamalayang salitang asawa ko ang nagmula sa kanyang mga labi. Huminga na malalim ang doktor. Naging kritikal ang operasyon dahil muntik ng tamaan ng pangunahing ugat sa puso. Maraming dugo ang nawala sa kanya, ngunit matagumpay naming nakuha ang bala. Sa ngayon, stable ng kanyang mga vital signs, ngunit kailangan natin siyang ilagay sa ICU para sa 48-hour observation. Depende sa kanyang determinasyon kung kailan siya magigising.
Isang malaking hininga ng pasasalamat ang pinakawala ni Arya habang napasandal siya sa balikat ni Ethan dahil sa panghihina ng kanyang mga tuhod sa labis na relief. Pagkalipas ng ilang oras, pinayagan silang pumasok sa ICU. Isa-isang lumapit ng mga kambal sa gilid ng kama kung saan nakahiga si Alessandro na napapaligiran ng mga tubong medikal at makina. Hinawakan ni Liana ang malamig at may bendang kamay ng kanyang ama. Papa, gising ka na po. Hindi na po ako natatakot sa'yo. Sabi ni Mama, hero ka daw po namin. Si Liam naman tahimik na tumayo sa tabi ng kapatid. Ngunit hinawakan niya ang kabilang kamay ni Alessandro at pinisil ito. Nakatayo si Arya sa may paanan ng kama, pinapanood ng kanyang pamilya. Nakita niyang dahan-dahang paggalaw ng monitor ng tibok ng puso ni Alessandro. Tila bang bawat tunog nito ay sumasabay sa mga tinig ng kanyang anak. Napagtanto ni Arya na ang lalaking nasa harap niya ay hindi ng halimaw na nakaraan na nagdulot sa kanya ng matinding takot, kundi isang amang handang ibuhos ang kanyang huling patak ng dugo para sa kanilang kaligtasan. 3 araw matapos sa matagumpay na operasyon, tuluyan nang nilipat si Alessandro sa isang pribadong suite ng ospital. Nang umagang yon, dahan-dahan niyang minulat ang kanyang mga mata. Ang puting kisame at amoy ng gamot ang unang sumalubong sa kanya, ngunit ang mas nakapukaw ng kanyang pansin ay ang init ng isang maliit na kamay na nakahawak sa kanyang daliri. Lumingon si Alessandro at nakita si Liana na natutulog sa tabi ng kanyang kama habang si Liam naman nakasandal sa sofa. Hawak ang isang libro, ngunit nakapikit din ang mga mata. Bumukas ang pinto ng banyo at lumabas si Arya. May dalang basang bilyon para sa pagpupunas ng mukha ng asawa. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, napatigil si Arya. Gising ka na pala, mahinahong gulat ni Arya. Agad niyang nilapitan ng kambal at dahan-dahan na ginising. Liam, Liana, gising na. Gising na ang papa ninyo? Agad na nagmulat ang dalawang bata. Bakas ang tuwa sa mukha ni Liana. Papa, gising ka na po. May masakit po ba sa'yo? Nang marinig ang salitang, tinawag siya nitong papa mula sa sariling anak, naramdaman ni Alessandro ang pamumuo ng luha sa kanyang mga mata. Sa kabila ng lahat ng kanyang kasalanan, tinatawag siya nitong ama. Liana, Liam, okay na si papa. Salamat sa inyo. Hinaplos ni Alessandro ang buhok ng dalawang bata bago tumingin kay Arya ng may malalim na pagpapakumbaba. Pumasok naman si Marco para ihatid ang mga bata sa cafeteria upang bigyan ng pribadong oras ang mag-asawa. Nang silang dalawa na lang ang naiwan sa silid, naging mabigat ang katahimikan. Lumapit si Arya sa gilid ng kama at naupo sa isang silya. Salamat, Alessandro. Salamat sa pagliligtas sa mga anak natin at sa akin. Formal na panimula ni Arya. Huminga na malalim si Alessandro kahit bagyang sumasakit ang kanyang dibdib. Huwag kang magpasalamat sa akin, Arya. Ginawa ko lang ang dapat kong ginawa 5 taon ang nakakaraan, ang protektahan kayo. Tumingin si Alessandro sa bintana bago muling humarap kay Arya. Wala nang dating mapagmataas na mafia king. Ang nasa harap ni Arya ngayon ay isang lalaking tuluyan ng binuwag ng kanyang sariling mga pagkakamali. Arya, kinausap ko na si Marco kanina bago ka nagising. Mahinang sabi ni Alessandro. Mula sa ilalim ng kanyang unan, kinuha niyang isang makapal na brown envelope at iniabot to kay Arya. Yan ang mga papeles para sa diborsyo at ang paglipat ng kalahati ng lahat ng kayamanan, ari-arian at shares ng pamilyang Valentino sa pangalan mo at ng mga kambal? Napatitig si Arya sa envelope. Anong ibig sabihin nito? Pinapalaya na kita, Arya? Basag ang boses na sagot ni Alessandro habang pilit pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Naisip ko, sa loob ng ospital na to na baka ang presensya ko lang nagpapaalala sa'yo ng lahat ng trauma at sakit. Ayoko nang maging pabigat sa buhay mo. Ayoko nang matakot ka sa akin. Handa akong lumayo, pirmahan mo na yan. At hindi ko na kayo kailanman guguluhin pa. Napatigil si Arya. Ang pagpapakumbabang ito at ang kusang pagpapakawala ni Alessandro sa kanya ang higit na kaantig sa kanyang puso. Ito ang patunay na hindi na siya ang dating Alessandro na mag-iisip lamang ng sarili nitong pride. Iniisip niya ang kaligayahan ni Arya bagong sarili niyang kagustuhan. Dahan-dahan, binalik ni Arya ang envelope sa lamesa nang hindi ito binubuksan. Ang pagpapatawad ay hindi madali, Alessandro. Seryosong sabi ni Arya habang nakatingin sa mata ng asawa. 5 taon akong nasaktan. 5 taon kong binuo ang sarili ko.
Hindi sapat ang isang pirasong bala o mga ari-ariang to para maburang nakaraan sa isang iglap. Bumaba ang balikat ni Alessandro sa lungkot. Ngunit, ang sunod na sinabi ni Arya ang nagbigay sa kanya ng isang di inaasahang liwanag. Ngunit nakita ko kung paano mong tinaya ang buhay mo para sa amin. Pagpapatuloy ni Arya. May bahagyang ngiti sa kanyang mga labi. Hindi kita matatanggap muli bilang asawa ngayon. Healing takes time pero hindi ko rin ipagkakait sa mga bata ang pagkaroon ng isang ama. Papayagan kita na maging bahagi ng buhay ni Liam at Liana. At tungkol sa atin, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ng panahon. Nanlaki ang mga mata ni Alessandro at sa pagkakataong to, hindi niya na napigilan pa ang pag-agos ng kanyang mga luha ng kagalakan. Hinawakan niya ang kamay ni Arya at hindi na to binawi ng babae. Salamat, Arya. Pangako, hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Higbe ng Mafia Game. Isang bagong pahina ang nagbukas para sa kanila. Isang magandang landas ng paghilom, ngunit sa pagkakataong ito, magkasama kanilang haharapin ng bukas. Ilang buwan matapos ang madugong engkwentro sa bodega, tuluyan nang nakarecover si Alessandro mula sa kanyang natamong sugat. Ngunit kasabay ng paggaling ng kanyang katawan ay ang pagsisimula naman ng isang misyon ay tinuturing niyang pinakamahalaga sa kanyang buong buhay. Ang bawiin ng puso ni Arya. Sa pagkakataong to, walang puwersa ng mafia, walang pananakot. At ang nagaganap ngayon ay tinatawag ng mga tauhan ni Alessandro na The Grand Courtship. Si Arya ay hindi na isang natatakot na asawa, kung hindi, isang reyna na sinusuyo ng isang mapagpakumbabang hari. Isang umaga, abala si Arya sa pag-aayos ng mga tela sa kanyang bagong bukas na interior design studio. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Alessandro. Hindi siya nakasuit ng pang-mafia. Suot niya ang isang simpleng puting polo at maong. Dahilan upang mukha siyang mas madaling lapitan at mas gwapo. May dala siyang isang maliit na palayok na mga sariwang white gardenias. Ang paboritong bulaklak ni Arya na minsan niyang nabanggit noong unang taon ng kanilang kasal. Pinasabi ng assistant mo na kailangan mo ng kape. Nakangiting sabi ni Alessandro habang ibinababa ang isang saro ng paborito nitong timpla kasabay ng mga bulaklak. Tumingin si Arya sa bulaklak at pagkatapos kay Alessandro. May bahagyang ngiti na sumilay sa kanyang mga mata. At pilit niyang tinatago, Alessandro, halos araw-araw kang nandito. Wala ka bang nainaasikasong negosyo? Ang pinakamahalagang negosyo. Ko ngayon ay ang pamilya ko, Arya. Seryoso ngunit may lambing na sagot ng lalaki. Lumapit siya ng kaunti ngunit pinanatili ang isang magalang na distansya. At kung kailangan ako maging driver mo, tagdala ng kape, tagabuhat ng mga sample ng tiles araw-araw para lang makita mong sinseridad ko, gagawin ko. Hindi lang kay Arya bumabawi si Alessandro. Tuwing hapon ay personal niyang sinusundo sina Liam at Liana sa paaralan. Sa malawak na garden ng mansyon ng mga Valentino na ngayon ginawa ng isang palaruan para sa mga bata. Makikita ang isang eksenang hindi akalain ng marami na mangyayari. Ang kinatatakutang Mafia King ay nakaluhod sa damuhan at matyagang tinutulungan si Liam na buuin ng isang robotic kit. Habang si Liana na may abalang naglalagay ng mga makukulay na hair clip sa buhok ng kanyang papa. Papa, huwag kang gagalaw. Masisira ang korona mo. Utos ni Liana habang inilalagay ang isang kulay pink na clip sa buhok ni Alessandro. Opo, aking prinsesa, natatawang sagot ni Alessandro. Hinahayaan ng anak na gawin ang anuman ng kanyang buhok. Pinanood sila ni Arya mula sa balkonahe habang katabi si Dr. Ethan. Tinignan ni Ethan ang mag-aama. Bago bumaling kay Arya ng may malungkot ngunit tanggap ng ngiti. Mukhang natagpuan na nga ng puso mo ang sagot, Amara, mahinahong sabi ni Ethan. Sa nakalipas na mga buwan, nakita ko kung paano niyong ibinaba ang kanyang pride para sa inyo. Hindi ko kayang ibigay sa iyo ang uri ng pagbawing nagagawa niya dahil ang mga sugat na ginawa niya, siya lang din ang may kakayahang maghilom. Hinawakan ni Arya ang kamay ni Ethan nang may matinding pasasalamat. Salamat, Ethan. Sa lahat ng taon na natatakot ako, ikaw ang naging kanlungan ko. Hindi ko malilimutan ang kabutihan mo. Palayain mo ng sarili mo sa nakaraan, Arya. Karapat dapat kang maging masaya.
Huling sabi ni Ethan bago to nagpaalam ng may ngiti. Nang gabing yon matapos makatulog ng mga kambal sa mansyon, naglalakad si Arya sa malawak na hardin. Lumapit si Alessandro sa kanya, may dalang mainit na tsaa. Tumingin si Alessandro sa buwan. Pagkatapos ay kay Arya. Arya, alam ko, marami akong pagkukulang at alam ko, hindi pa sapat ang ilang buwan para mapatunayan kong karapat-dapat ako sa pag-ibig mo. Panimula ni Alessandro, ang boses ay puno ng emosyon. Ngunit hindi akong maghintay kahit gaano katagal, kahit habang buhay. Humarap si Arya sa kanya. Ang yelo sa kanyang puso tuluyan ng natunaw, napalitan ng init ng panibagong pag-asa. Lumapit siya kay Alessandro at sa unang pagkakataon, pagkalipas ng 5 taon, kusang sinandal ni Arya ang kanyang ulo sa dibdib ng asawa. Sa tapat mismo ng sugat na naging marka ng kanyang sakripisyo. Naramdaman ni Alessandro ang marahang pagyakap ni Arya sa kanyang bewang. Nabigla ang Mafia King, ngunit agad niyang binalot ng kanyang malalaking mga braso ang asawa. Binaba niya ang kanyang mukha sa buhok nito habang tahimik na umiiyak sa labis na kaligayahan. Ang pangliligaw ay tapos na dahil ang puso ng Reyna ay mulinang nagbalik sa kanyang hari. Ngunit ang kanilang tunay na bagong simula ay narito pa lamang. 1 taon matapos sa mga pagsubok na nagbanta sa kanilang mga buhay. Ang atmosfera sa baybayin ng isang pribadong isla ay napupuno ng musika at amoy ng sariwang simoy ng dagat. Ang tabing dagat ay pinalisan ng mga puting kortina, mga gardenias at mga dekorasyon na gawa sa kahoy at kristal. Isang obra maestra na idinisenyo mismo ni Arya. Hindi ito isang marangyang pagtitipon ng mafia o isang marahas na selebrasyon ng mataas na lipunan. Ito ay isang pribadong seremonya ng pag-iisang dibdib. Nadinlohan lamang ng mga taong naging saksi sa kanilang pagbagsak at pagbangon. Kabilang na si Dr. Ethan na nakangiting nakamasid mula sa upuan at si Marco na proud sa kanyang suot na barong. Nakatayo si Alessandro sa dulo ng altar na gawa sa mga puting bulaklak. Suot niya ang isang formal na puting tuxedo. Ang kanyang mukha na dating kilala sa lamig at takot, ngayon umaapaw sa kaba at hindi mapantay ang kagalakan. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa simula ng lakaran. Bumukas ang pinto ng tabing dagat. Una naglakad ang kambal bilang ring bearer at flower girl. Si Liam na napakagwapo sa kanyang maliit na suit ay seryosong naglalakad habang hawak ang mga singsing. Samantalang si Liana naman masayang nagsasabog ng mga talulot ng bulaklak. Suot ang kanyang puting gown at ang kulay pink na hair clip na inirigalo ng kanyang papa. At sa likod nila naglalakad si Arya. Tila huminto ang takbo ng oras para kay Alessandro. Napakaganda ni Arya sa kanyang simpleng off-shoulder lace wedding gown na may mahabang belo na tinatangay ng hangin. Walang mabigat na hiyas, walang mamahaling maskara. Ang tanging suot niya ay ang kanyang natural na ganda, kumpiyansa at ang isang matamis na ngiti na matagal nang pinagkait ng tadhana. Nang makarating si Arya sa altar, dahan-dahang hinawakan ni Alessandro ang kanyang mga kamay. Nanginginig ang mga palad ng dating Mafia King. Isang lalaking kayang humawak ng armas ng walang takot, ngunit ngayon tila hihimatayan sa tindi ng pagmamahal sa harap ng kanyang asawa. Arya, panimula ni Alessandro, nang dumating ang oras para sa kanilang mga personal na panata o wedding vows. Huminga siya ng malalim, pilit pinipigilan ng luha. 3 taon kitang kinulong sa isang impyerno dahil sa sarili kong kaduwagan at kawalang tiwala. 5 taon kitang hiniyaang lumaban ng mag-isa sa dilim. Hindi ko na mababago ang nakaraan at ang mga sugat na iniwan ko sa puso mo habang buhay ng magiging bahagi ng ating kasaysayan. Humarap si Alessandro sa kambal bago muling tumingin kay Arya. Ngunit ang balang tumama sa aking dibdib ay hindi lamang nagligtas sa inyo. Ito rin ang bumasag sa matigas kong puso. Tinuruan mo ko, Arya, na ang tunay na lakas na isang lalaki, hindi nasusukat sa kung gaano karaming taong natatakot sa kanya, kundi sa kung paano niya nagagawang protektahan at alagaan ang mga taong nagmamahal sa kanya. Ngayong araw, sa harap ng Diyos at ng ating mga anak, pinangapangako ko, di na kita kailanman paiiyakin sa takot. Ako ang magiging kalasad mo, ang iyong kakampi, at ang ama na ipagmamalaki ng ating mga anak hanggang sa aking huling hininga. Naiyak si Arya sa mga salita ng asawa. Pinunasan niya ang kanyang luha at tinawakan na mas mahigpit ang mga kamay ni Alessandro.
Alessandro, simula ni Arya, ang kanyang boses malinaw at matatag. Matagal kong inisip na ang pagpapatawad ay isang kahinaan. Akala ko ang pananatiling galit sa iyo ang maging proteksyon ko at ng mga bata. Ngunit natutunan ko sa nakalipas na 1 taon na ang galit ay isang bilangguan na ako mismong gumawa. Na makita kitang dumudugo sa bodega para iligtas sa mga anak natin, doon ko napagtanto na ang lalaking sinaktan ko ng gunting 5 taon ang nakakaraan ay patay na. At ang nasa harap ko ngayon ay ang lalaking handang magbago para sa amin. Tumingin si Arya sa malawak na karagatan. Hindi perpekto ang simulan natin, Alessandro. At ang ating kwento puno ng mga dumi at sugat. Ngunit ang sining ng interior design ay nagturo sa akin na ang mga pinakalumang estruktura kapag binuwag at muling tinayo ng may pagmamahal ay siyang nagiging pinakamagandang tahanan. Tinatanggap kitang muli, Alessandro Valentino, hindi bilang aking amo, hindi bilang isang hari ng mafia kundi bilang aking asawa, aking kasama sa paghilom at ang papa ng aking mga anak. I do. Sabay nilang bigkas nang isuot ng mga singsing sa isa't isa. You may now kiss your bride, anunsyo ng pastor. Dahan-dahang tinaas ni Alessandro ang belo ni Arya. Hinawakan niya ang bewang ito ng may labis na pag-iingat at hinalikan ito. Isang halik na hindi na nagtataglay ng puot at pagdududa, kundi isang halik ng wagas na pagpapatawad at panibagong simula. Sumabog ang palakpakan ng mga naroon. Agad na tumakbo sina Liam at Liana para yakapin ang mga binti ng kanilang mga magulang. Binuhat ni Alessandro si Liana habang si Liam naman hinawakan si Arya. Sabay-sabay silang humarap sa kamera para sa kanilang unang opisyal na larawan bilang isang buo, masaya at naghilom na pamilya. Papalubog na ang araw. Nagiiwan ng kulay kahel at lilang liwanag sa kalangitan. Nakaupo sina Alessandro at Arya sa isang kahoy na bench sa tabing dagat, habang sa hindi kalayuan masayang nagtatakbuhan ng mga kambal. Hinahabol ang mga alon. Isinandig ni Arya ang kanyang ulo sa balikat ni Alessandro habang ang mga daliri ng lalaki ay nakasabik sa kanyang mga daliri. Masaya ka ba, Sinta? Bulong ni Alessandro gamit ang pamilyar na tawag, ngunit sa pagkakataong to may kasama ng tunay na tamis. Higit pa sa inaakala mo, Alessandro? Sagot ni Arya nang may kapayapaan sa kanyang mga mata. Salamat sa hindi pagsuko. Hindi ko kayo susukuan. Sagot ng lalaki sabay halik sa kanyang noo. Ang kamera ay dahan-dahang umatras palayo. Pinapakita ang mag-asawang magkahawak habang nakatanaw sa kanilang mga anak na naglalaro sa ilalim ng dapit hapon. Ang tunog ng mga alon unti-unting humalo sa isang madamdaming musika. Ang kwentong to ay nag-iwan ng isang malalim na bakas sa puso ng mga manonood na ang pag-ibig hindi laging madali at ang mga sugat ng nakaraan ay maaaring mag-iwan ng peklat. Ngunit sa tamang panahon, sa tapat na pagsisisi at sa lakas ng pagpapatawad, ang pinakamadilim na gabi ay palaging nagtatapos sa isang maningning at bagong umaga.